may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para Ituloy lang pagbababa ng crime rate. Pataas nga eh. Ano? Bulero talaga. Budol talaga itong Marcos na ito. mapanatag ang publiko na sila ligtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment. So, ibig mo sabihin, lahat ng kakampi mo, si Romualdez, di mo kakampi. Yung anak mo, hindi mo kakampi. Budol talaga ito. yung anak mo nga yung naghain nun eh. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Opinion and Reaction PH nagbabalik. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-opinion. Sabay-sabay po nating panoorin itong si Idol Bossing Banat Bay na tinalakay niya nga dito yung taong bayan. Pinagre-resign na itong si Marcos Jr. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating reaction video, huwag nyo naman pong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe. Di ba? Bakit nangyayari sa inyo yan? Oh, sa local government, sa mayor nyo dyan, anong silbi ninyo at nagbabayad pa kami ng kung ano-ano dyan pag pumasok sa Boracay? Yan, tayong binabayaran dyan eh. Hindi mo alam, parang ano ang datingan yan, hindi one-stop shop eh. One-stop pay. Bakit? Pagpasok mo dahil binabayaran eh. Ito. Parang hindi parte ng Pilipinas. Mantakin mo, may iba environment. Ewan ko ba? Tapos, ganyan na ma-experience? Wala. Di ba? Kaya nga, mga kababayan, ang mga Pilipino, naririndi na sa nangyayari sa Pilipinas. Walang direksyon. Pabagsak talaga. Kaya nga, ako, nag-iinit ang ulo ko doon sa mga bayarang vlogger na tanso. Yung mga bayarang vlogger. Ang pilit yung pinagtatanggol, yung sumisira ng bayan natin. Pilit din yung pinagtatanggol ng dahilan kung bakit nagkaganito itong bansan to. Hindi na tayo proud. Di ba? Malalaman yan kayo mga OFW. Kaya nga sinasabi nila, bakit maraming Duterte supporter na OFW? Kasi alam nila eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming mga foreigner ang nagsasabing, we envy you for having a president like Duterte. We want a president like Duterte. Ganun ang mga foreigner nun. Yung mga pinagsisilbihan nating mga foreigner sa ibang bansa, tayo mga OFW, ganyan eh, di ba? We're so proud. Ako nga, meron pa akong nakausap na hapon na talagang tuwan-tuwa siya sa mga Duterte. Pero nung nanalo si Marcos, yung mga tanong niya sa akin, hindi ko masagot eh. Kasi hindi ko rin maintindihan bakit nyo ginawa eh. Sabi na, why did you vote sa son ng dictator na sumira ng bayan ninyo? After all the corruption na napatunayan, you still voted for the family. Nung sinabi sa akin ng isang kaibigan kong Hapon yun, isang doktor na Hapon, sinabi niya sa akin yun, hindi ko rin masagot. Hindi ko kasi masagot, bakit binoto ng mga Pilipino? Tapos sasabihin na naman nila, ito yung buwisit na buwisit akong sagot ng mga nabudol. Kasi in-endorse ni VP Sara Duterte, kaya namin binoto. So, naglilinis pa kayo ng inyong kasalanan? Sisisihin nyo pa si VP Sara Duterte? Kaya nyo binoto si Marcos? Hindi doon ako, every time na nakakarinig ako ng ganong klaseng palusot, real talk tayo nakakabuisit. Bakit? Tangina, sisisihin nyo ngayon si VP Sara Duterte, binoto niyo si Marcos. Bakit? Kailangan ba package deal yun? Kailangan ba package deal? Kailangan ba pag binoto mo si VP Sara Duterte, kailangan mo iboto si Marcos?
Di ba? Ano to? Tanga na lang ba talaga tayo? Na every time kung sino yung kasama ni VP Sara Duterte, boboto natin? You understand what? Wala na ba tayong isip? Ano, panatiko na ba talaga tayo? Are we saying yes to those who accuse us na we are fanatics? Mag-isip din po tayo. Huwag po tayong panatiko. Hindi porket inendorso ng Duterte, di ba? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi mismong si VP Sara Duterte ang nagsabi niyan. Hindi porket inendorse ng mga kilalang tao, iboboto ninyo. Ilang beses niyang sinabi yan. Lalong-lalo na doon sa Maynila. Di ba? Hanggang nga tinanong niya nga paano ba nanalo itong mga congressman na ito? Sino ba nag-ano dyan? Tas tawanan kasi si Yorme ang nag-endorse sa mga congressman na yon. Ultimong siya sinasabi niya yun, hindi porket in-endorse ng kung sino mang hinayupak dyan, iboboto nyo na. Kaya nga, okay. Banat Bay, masyado mo naman dinidiin yung pagkakamali namin noong 2022. Oo. Totoo. You know bakit ko dinidiin? Para hindi nyo nagawin sa 2028. Baka andyan na naman kayo. Mamaya mag-endorse na naman si VP Sara Duterte ng sablay. Tapos iboboto nyo na naman. Tapos, pag sumablay, sisisihin nyo na naman si VP. Kasi si VP Sara Duterte, in-endorse si Amy. Hawak niya yung bayag nyo? Hindi, sorry Ito yung tanong. Hawak ba ni VP Sara Duterte mga bayag ninyo? Na pagka hindi nyo binoto, pipisilin niya? Ganun na ba kayo katanga? Masakit ito sinasabi ko pero katotohanan nito. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kung dinidi nito? Dahil napahamak tayo. Yung 6 na taon na pinaghirapan ni Pangulong Duterte, yung 6 na taon na inayos niya ang bayan natin, yung 6 na taon na yun, na paangat na tayo, nasira. May punto dito si si Banat Bay, no. Yung noong 2022 presidential elections, nagpabudol nga tayo. Aminado rin naman ako, nabudol ako sapagkat yung mga magagandang ginawa niya ni PRRD nung kapanahunan niya para na walang bahala na ipagsantabi na lamang na yung build yung build niya, hindi na yung war on drugs. Napakarami pong magandang proyektong ginawa ni PRRD, pero noong umupo itong si Marcos Jr., wala na. Naglaho lahat na yung mga ginawang kabutihan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantagin ninyo mga kaopinyon noong panahon ni PRRD, kahit alas 10 oras ka na ng gabi, yung mga anak nyo, yung mga apu-apuhan nyo dyan, 10 oras na lang gabi, hindi pa kayo nagnenervyos na nasa daan pa sila. Kasi alam nyo po na safe sila noon. Pero sa mga panahon ngayon, naku po, kahit saan ka magpunta, talamak ang droga, talamak ang kriminalidad, ang kidnapping, ang daming batang nawawala ngayon sa panahon na to. Tapos nung panahon ni PRRD, yung sinasabi nila failure daw yung yung naging tustos sa COVID-19 sa ating mga Pilipino. Sa tingin nyo, mga ka-opinion, kung failure yon, sa tingin nyo buhay pa ba tayo ngayon? 'Di ba? Yun ang malaking katanungan doon. Hindi po yun failure. Mantakin ninyo, Doong COVID-19, nung panahon ng COVID-19, linggo-linggo nagpapa-presscon itong si PRRD, si Tatay Digong. Linggo-linggo lumalabas siya. Sa panahon naman ni Marcos ngayon, linggo-linggo nagpapa-presscon siya, kaso gamit niya yung bungangera niyang, ewan ko, utak talangka ba yun o si Aling Claire. Hindi man siya lumalabas. Kanina lang siya nagpakita at saka yung podcast niya kay
Mang Tunying, no? Yun lamang. Pero yung mga nagawa niya na kapalpakan nung nakaraan, wala. Pinapadaan niya lagi dito kay doon sa bungangera niyang Yusek. Mantakin ninyo yun. Hindi na nga nakatulong itong si Yusek Claire kay Bongbong Marcos. Ano pa yung sinasabi patungkol sa mga Duterte, no? Lahat ng paninira yata ginawa nila sa mga Duterte. O tuloy po natin itong si Banat Bay. Sa 3 taon, hindi nga lang 3, 2, 1 taon lang, nasira na kagad eh. Dahil bakit? Kasi sabi ni BP Sara Duterte, boto namin yan eh. Oh, sino ngayon na napahamak? Si Sara Duterte lang ba? Sagot nga kayo. Si Sara Duterte lang ba napahamak dahil sa hindi nyo pag-iisip? Hindi. Damay ang buong bansang Pilipinas. Damay ang lahat ng mga Pilipino. Damay ang lahat ng mahal natin sa buhay na ito. Sino pa damay? Ultimong nag-ayos ng bansa natin na si Pangulong Duterte na damay dahil sa pagkakamali ng mga bumoto kay Marcos. Masakit. Pero sabi nga, kailangan niya yan. Parang sugat yan eh. Anong sugat? Gago! Hindi. Ang sugat, kailangan mong lagyan ng betadine. Commercial ah. Hindi. Wala po akong bayad, hindi pa ako binayaran ng betadine. Hindi, totoo. Ang sugat, kailangan mong lagyan ng ilubog sa dagat para gumaling. Naalala ko yan, nung panahon namin, pag marami ka sugat sa paa, lumubog ka lang ng maghapon sa dagat, gagaling na yan. Oh, pero mahapdi, di ba? Mahapdi, masakit. Yeah? Masakit po yun. Kahit po yung mga gamot natin, yung aqua oxinada ba yun? Oh, basta yung panlinis, at saka yung mga betadine, di ba? Pagka nilagyan mo yung sugat, talaga mapasasaktan ka. Kailangan mo masaktan para matuto ka. Alam mo, may kwento nga dyan eh. Di ba? May kwento ng isang may sakit. Sabi niya, nagpakonsulta siya sa doktor. Sabi naman ng doktor, kailangan ka talagang operahan at tanggalin niyang bato. Sabi, Dok, masakit ba yan? Sakto lang. May anesthesia naman, pero mararamdaman mo pagkatapos mawala ng anesthesia. Hindi ba pwedeng may anesthesia? Pero masasaktan ka pa rin talaga, sabi niya. Sabi naman ng doktor, don't worry. It hurts, but it will not harm you. Ano ibig sabihin nun? Minsan yung gamot, masakit talaga. Yung solusyon, masakit. It will hurt you, but it will do you good at it will not harm you. Kaya ako sinasabing paulit-ulit itong budol issue, siguro malamang sawang-sawa na kayo. Kasi marami sa atin, nababasa ko, nakikita ko, umuulit na naman. Umuulit na naman. Inaaraw-araw nyo na. Nabudol na kayo noong 2022. Yakap pa nga kayo eh. Ang dami dyan, ang dami. Ang dami dyan na umalis sa channel ko. Oo, ang dami. Bumagsak ang ko nun, subscription ko nun. Ang gumanon talaga sabi niya. Bakit? Kasi di kami pumayag doon sa Unitae. Nanindigan kami, ayaw namin na Unitae. Ayaw ni Presidente Duterte yan. Daming umalis. Daming galit na galit. Pinagmumura ako. Mga kaibigan ko ito na mga supporter talaga ng Duterte. Akala naman nila, hindi ko nababasa yung post nila. Ang galit na galit sila. Puta, talagang mura-murahin nila ako. Kitang-kita ko, sa akin nakadirekta yung mura nila eh. Ramdam ko eh. Pero tawan-tawa ako. After all, nung nagsisi na sila, yung mini-message pa ako. Sabi ko, huy,
Pagkatapos mo akong mura-murahin, pagkatapos mo akong galit-galitan, may message mo ako ngayon. Hindi, wala namang problema sa akin yun, ha? Sa matter of fact, nung pagbalik ko nga nun sa Japan, nung nalaman, nung na-realize na ng mga taga-Japan na nabudol sila, yumayakap na sila sa akin, "Balan, bay, sana nakinig kami sa'yo." Mga ganun-ganun na eh. Sinabi ko naman kasi sa inyo eh. Kaya nga, sana lang. Okay, I'm wishing you na this time, wag yun namang ulitin na. Hindi ko nga alam bakit yung iba dyan naging Iminatics. Meron po ba akong follower dito na Iminatics? Sige nga, ano nga kayo dyan, magkomento nga kayo kung kayo ay Iminatics. Impaliwanag niyo sa akin. Hindi, sige. I'll be fair and I will answer you kung bakit mali yung iyong pananaw. Isulat mo nga dyan kung bakit Iminatics ka. Sige na. Kung hindi ka naman Iminatics, isulat mo rin dyan. Banat bay, nabudol ako noon pero ngayon hindi na ako magpapabudol. Play Ng natin. Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para Ituloy lang pagbababa ng crime rate. Pataas nga eh. Ano? Bulero talaga. Budol talaga itong Marcos na ito. mapanatag ang publiko na sila ligtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment So, ibig mo sabihin, lahat ng kakampi mo, si Romualdez di mo kakampi. Yung anak mo, hindi mo kakampi. Budol talaga to. yung anak mo nga yung naghain nun eh. Mantakin mo ha. I think, correct me if I'm wrong, 4 yung impeachment. Tinalunan yung 3. Tapos kung ano yung ihinain ng anak mo, yun ang pumasa. Sasabihin mo ngayon, yung mga kaalyado mo hindi nga pumirma. Pasimuno yung anak mo. Budol talaga to. Ang bihira to. Ay, nakakarindi talaga yung bunganga nitong presidente na to. complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Kasi po, budol ka. That's the truth. Why do you have to keep on explaining it? Kasi your words hindi nagre-resulta into action. Kaya pinaulit-ulit. Kaya nga sabi ni Claire, di ba? Ulit. Wag mo kasing isalita lang. Kung talagang ayaw mo, pagalawin mo ang mga tauhan mo sa Kamara at saka sa Senado. Di ba? Wala ewan ko. Pathological liar talaga itong presidente natin. Puro kasinungalingan ng para bagang nasanay na siya magsinungaling ever since. Sa bagay, sabi nga nila, ang kapatid ng magnanakaw ay Hindi nyo alam yon? Yung quotation na yung kapatid ng magnanakaw ay mali kayo. Mali ang iniisip nyo. Ang tamang sagot dyan, kapatid ng magnanakaw is snatcher. Ano kinaugnayan nun? Wala. Sinabi ko lang. Di ba? Ay, nako. Wait lang ha. Di ba sa mga kababayan, ito po yung matinding kasinungalingan na ipinapakalat ng Pangulong ito. Samantala, Vicky, balik Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At Ba't bumalik ka pa? Dapat dyan ka na nagtagal ka na dyan.
Diyan na kayo nag-party-party. Ba't bumalik ka pa? Walang nag-aantay sa'yo dito. Ayaw ka na namin. Ang bira ka naman, oh. Pabalik-balik pa. Sino man nagsabi sa'yo bumalik ka dito? Sino may sabi sa'yo may gusto pa sa'yo dito? Ang bira, oo. Agoy! Live Agoy. mula sa Malaysia, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Sus! Sus! Ay nako, alam nyo mga kababayan, talagang hindi kaya alam nyo ba kung papaano nanalo si Pangulong Duterteng presidente? Amidst na siya ay isang taga Mindanao, siya ay isang mayor lang, amidst na hindi siya nanggaling sa isang malaking political family. Lumaki na lang sila ngayon. Pero dati, sabi nga niya, di ba, bugoy lang sila, mga Duterte lang, mga, alam mo yung, galing lang, hindi siya national. Yung sabihin yung kanyang name recall, it's not for national. Kasi dalawa yan lagi yung tatandaan yan Yung name recall, pagdating sa eleksyon yung name recall at saka yung why people would vote for you. Laging dalawa. Yung mga iba, halimbawa, sila Binay, sila Marrojas, o mga Aquino, mga Estrada, yan po wala na silang problema sa name recall. Ang problemahin na lang nila is to convince people to vote for them. Di ba? Pero ang mga Duterte, yung si Pangulong Duterte, wala ho siyang name recall noon. Merong nakakakilala pero iilan lang. Diba? Hindi naman po siguro mga 50-60% lang siguro nakakakilala sa kanya bilang Mayor Duterte. Diba? No, malamang siguro Visayas at Mindanao lang ho yun. Konti sa Luzon, di ba? Ganun Pero bakit to siya umangat nung panahon ng 2016? Yung kanyang way of campaigning is not conventional. Ano ibig sabihin ng not conventional? Yung hindi siya yung pag ako naging Pangulo, ganito ang aking gagawin. Pag ako, bibigay ko 20 pesos kada kilo ng bigas. Wala siyang ganun. Hindi siya yung typical na kandidato. As a matter of fact, ang dami niyang kagulat-gulat na ginawa that would offend some people. Di ba? Ang dami niya sinasabi. Una, yung sa babae. Umahalik siya ng babae. Saan ka nakakita ang kandidatong umahalik ng babae? Nagmumura. Sasabihin niya, papatayin ko kayo talaga. Pag ako na naging presidente, patay talaga kayo sa akin. Yan, paulit-ulit yan. Ano pa? As in, puro yung unconventional Pero bakit siya binoto? Because nakita yung honesty sa kanyang puso. Nakita yung pagiging totoong tao niya. That's the difference between the Duterte and the Marcoses. Ito kasing Marcoses, parang feeling nila sila yung high up there. We are the New Yorker. We are the high society. Maraming meaning yung high society, High society. We belong to the high society. Anong high society ba? Linawin mo. Kataas-taasang mga sasidad. Kami ay mga class A. Mga ganun na klase. Hindi nakikita yung sincerity. Kaya tuloy ngayon, kahit anong bitaw niya, wala nang naniniwala. Bitawan niya yung salitang, mag-resign kayo para maayos natin. In the first place, bakit mo pinaresign? Alam mo kung bakit? Kasi aminado ka na mabagal ang gobyerno. Aminado siya nun Sinabi niya yun kay Katon Ying. Aminado siya mabagal ang gobyerno. Aminado siyang natalo sila ng eleksyon. Kaya nga niya kailangan i-recalibrate ang gobyerno niya. Aminado sila. Pero magtataka ka, iba yung sinasabi niya during dun sa para bagang wala sa puso, parang tinuruan lang,
Scripted. Kaya ngayon na sinasabi ng iba, scripted lang yung interview ni Cato niya. Kasi para bang, eto since natalo tayo, kailangan natin ng PR, kailangan natin ng script. Ito dapat, magpapakumbaba tayo, ganito tayo dapat, tapos kunwari may gagawin tayo. Ang problema, people can detect true. Alam mo yun, yung pagiging truthfulness mo. People can detect that. Kaya nga nanalo si Duterte noong 2016 Whatever nasabihin niya, people detect yung pagiging totoong tao niya. Ito, galit talaga ito sa mga adik. Alam natin nun, tad-tad na ng adik Tanong nyo kay Maros, alam niya nga kung asan daw Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Kita ng tao yung pagiging totoo ni Duterte. Dito kay Marcos, walang makita ang tao. Kasi every time bumubuka bibig niya, iba yung ginagawa niya kinabukasan. Impeachment, hindi daw niya gagawin. Pero yung anak niya ang nag-push. Mantakin ninyo yun, no, mga ka-opinion. Yung impeachment, no? Lahat po kasi lang lumalabas sa bunganga nito ng mama na ito na si Bongbong Marcos, taliwas sa mga ginagawa niya. Kabaliktaran po lahat ang mga lumabas sa bunganga niya. Yung impeachment, tutol siya sa impeachment, sino yung nag-push? Yung anak niya, siya yung nanguna. Yung dahilan daw, huhukayin at itatapon sa Manila Bay yung katawan ni former President Ferdinand Marcos Sr. no. Yun ang dahilan ni yung anak ni Bongbong. Tapos pinahuli nga sa dahi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinahuli niya. Ang sinasabi niya dati hindi siya magkikialam. Hindi tayo sasang-ayon, hindi tayo kakampi sa mga ICC, hindi tayo makikipag-alyado sa mga ICC. Pero ano pong ginawa niya? Siya mismo ang nagpadampot sa ating mahal na Pangulo, kinontak nila yung ICC at dinala sa dahig. Tapos yung falsipikadong bicameral report, nako po, ito yung pinakamatindi dyan, pinirmahan po nila kahit lantaran at kitang-kita na blanco yung mga figura. O bueno mga ka-opinion, hanggang dito na muna ang ating reaction video. Lagi po kayong mag-iingat at God bless. Duterte po tayo hanggang dulo.